Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagkakasangkot sa Davao Death Squad, pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte. Major Alan De Castro, ang pulis na sangkot sa Catherine Camilon case, hindi maaring lumabas ng Pilipinas. Sabina sa hindi pagdalo ni Pastor Kibuloy sa hearing inisyu ng Senate panel. Importasyon ng sibuyas pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagkakasangkot sa Davao Death Squad, ang di umano'y vigilante group sa likod ng mga pagpatay sa suspected individuals sa mga krimen at drug deals. Ito ang banat ng Vice Presidente sa mga alegasyon ni former Senator Antonio Trillanes IV at pinaratangan niya si Vice President Sara na isa sa respondents ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa di umano'y approval ng tokhang operations ng Davao Death Squad sa mga panahon na siya pa ay alkalde ng Davao City. Giit ni Duterte sa mga taon na nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi na pag-usapan o naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad. At lumabas lamang ang mga ito sa oras na siya ay nanalong Vice President. Dagdag pa niya, hindi niya kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Gayunpaman, sumumpa si Vice President Sara na handa siyang harapin ang mga akusasyon bagkus sa harap ng mga korte sa Pilipinas. Hindi maaaring lumabas ng Pilipinas si Police Major Alan De Castro, ang main suspect sa pagkawalan ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon kay CIDG Director Police Major General Romeo Caramat Jr., nakipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration dahil kanilang inaasahan na maaaring umalis ng bansa si De Castro. Kanya umanong tiniyak na may sapat na koordinasyon para i-hold ang departure order kung sakaling magtangkang lumabas ng bansa ang suspect. Dagdag ni Karamat, ginagawa ng CIDG ang lahat para sa conviction ng criminal case laban kay De Castro, kanyang driver na si Jeffrey Magpantay at 2 John Does. Umaasa ang CIDG chief na aamin si Magpantay sa kanyang pagkakasangkot sa pagkawala ni Catherine Camilon para mapabilis ang investigasyon. Nag-issue ng sabina ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kay Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang hindi pagdalo sa hearing ng mga sari-saring umano'y iligal na gawain ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC kahapon. Saad ni panel chairperson Senator Riza Ontiveros, nagpadala sila ng 2 imbitasyon kay Kibuloy. Gayunpaman, hindi humarap ang pastor at ipinadala ang abogadong si Melanio Elvis Balayan bilang representative. Dagdag ni Ontiveros, nagpadala si Kibuloy ng liham ngunit naka-address lamang ito kay Senate President Juan Miguel Zubiri at hindi sa buong komite. Sa closing statement ni Ontiveros, nagparinig ang senador kay Kibuloy at sinabi na siya bilang isang pastor ang dapat humarap sa susunod na pagdinig at hindi siya anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Saad ni Ontiveros, magpepresenta pa siya ng mas maraming testimonya laban kay Kibuloy at KOJC sa susunod na hearing. Imbitado rin sa susunod na session ang mga miyembro ng KOJC na nag-recruit umano ng rape victims ng pastor. Ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang suspension ng onion imports hanggang Mayo na posibleng ma-extend hanggang Hulyo para labanan ng pagbagsak ng presyo dahil sa supply glut. Nakipagpulong si Laurel sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated para talakayin ang pagtaas ng supply ng mga sibuyas dahil sa mga bagong ani ng local producers at napag-alaman na ang 99 tons na mga imported na sibuyas na dapat ay dumating noong December ay na-delay sa January 1 at 15 kasabay ng harvest season. Dagdag ni Laurel, bagamat nag-utos siya ng pagtigil ng imports hanggang July, maaari itong magbago dahil sa El Nino kung saan pwedeng makaapekto sa supply ng bigas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.